Maupo ka! Maupo ka! Maupo ka! Maupo ka! Our next speaker is an artist and one of the country's recognizable vloggers. Grabe, no? Napakadami ng shows na pinag-hostan niya, no? Grabe. Kilala niyo na? Siyempre, hindi na namin kailangan siguro masyado pang i-introduce dahil kilala natin none other than Miss Alex Gonzaga! Hello, marketing people! How is the market? Is it wet or dry? Okay, nakakatuwa naman na kayo ay mayroong ganitong gathering. It's actually preparing you for the real world. Ano na year niyo na? First year! Siyempre, hindi ko kayo naiintindihan, di ba? Nakakala kayo, pero minsan slow. So, hindi tayo ngayon. Ay, kaya may sasabihin ako. So, magsusunod. Teka lang, magsasalita na muna ako. Huwag ka na muna magsalita dyan. Alam nyo, as millennials, we are all millennials here. Woo! Mabuhay mga millennials! Mabuhay mga pawok! Ayaw ko masyado ng mga pawok eh. Baka may mga pawok dito. Okay lang, bash niyo ako, tag niyo ako ah. Alam nyo, as millennials, actually before, kami mga 90s kids, hindi kami masyadong pinapansin yung mga opinions namin. Kasi parang, parang kami ang mga nasa baba ng pyramid, food pyramid. Parang hindi kami pinapansin yung mga 90s, yung mga gusto namin. Pinapansin, pero hindi masyadong binibigyan ng, ng pagkakataon or ng chance. Parang, saling ket-ket, gano'n. Pero nung dumating na ngayon ang social media, we are the market. Millennials na ngayon. Actually, nanood ako ng YouTube pala. Ba't nyo alam? Bakit nyo alam? Inside joke ko, ha? Kayo, ha? Sa gitna ng mga research na. Okay. Anyway, so nanonood ako ng YouTube, nakita ko sa isang news sa States na why millennials are the most important people in the society and in the world. It's because tayo ay nasa 40 to 45% market share of the world. So it means we dictate the market. So pag nakita mo mama mo, huwag kang magsalita, we are the market. I tell you what to do, mom. Ang gagawin sa parents nyo. Honor them, sabi sa Bible. So dahil tayo ngayon tayo ang nilook out tayo ng mga baby boomers ng mga 80s kids. Malay na, nandiyan na sila. Tapos dumating na tayo, we are here! So ngayon, pinapakinggan na nila tayo. But because we have the most powerful voices in the society, we also have the biggest responsibility. Balik na po kayo sa And thank you so much. Tapos, totoo yun, we have the biggest responsibility kasi kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung pinaniniwalaan natin, kung ano yung sinusundan natin, iyon ang nagiging trending. Iyon ang nagiging reflection ng society. So, ano bang point na? As a marketing people, actually vlogging, ano ba yung topic ko dito? Ito kasi hindi sinabi sa akin eh. Vlogging ba? Okay. Ba't kasi kung ano nung sinasabi mo? Joke lang. So,
Alam niyo naman ngayon sa social media, sa entertainment, actually, isa sa pinaka-importante na media ngayon ay ang social media, yan ang YouTube. So, nandyan na buo ang vlogging. Dati, nung bata kami, ang gusto namin yung mga dance entertainment kasi yun yung sa panahon ng mga nanay namin. Hey, sali tayo sa Starstruck, ano, o sa SCQ. Come on everybody, SCQ, combined. Kinapoint ko na, para wala nang away sa kapuso at kapamilya. So, yun ang, kasi yun yung nakikita namin ng TV. TV is life before. Wow, TV. Pag nasa TV ka, sikat ka na. Akala mo talaga nakapaligo ka ng 3 times a day. Ha, TV ako. Kita nyo? Kahit mo kumaway ka lang ganun. Ngayon, hindi na actually, lalo na, tatanungin ko, sino ang nanonood ng TV? Lumabas kayo. Hindi. Dati, pag tinanong namin yan, sino nanonood ng TV? Kami nung mga bata kami. Akala mo naman bata ako pa, 1965 ako pinanganak. Hindi. Nung mga panahon namin, kami lahat nanonood ng TV. And then, kinikwento sa akin ng daddy ko, nung bata sila, ang super sikat noon, nung mga batang-bata pa sila, radio. Pag nasa radyo ka, sikat ka. Uy, may mga soap opera. Ano ba yung echo ko? Para ako nasa kuweba. Bawang mo ako. Oo nga yun. Anong chitae? Bago to. So, dati daw, radio. Pag nasa radio ka, sikat ka, yun yung mga nasa uso. So, pag may mga narinig silang kanta, kaya pansinin nyo, ang daming kanta. Radio Gaga. Radio Gugo, kaya Mr. DJ, kasi talagang very, very sikat ang radio yun. Fast forward, nagkaroon ng TV. So sabi nila, ha? Bakit naman makikinig kung makikita mo? So dyan nauso yung mga nangangapit bahay, parents namin, kasi wala pa silang TV, yung kapitbahay nila may TV, di ba? So usok-uso ang TV noon. Hanggang sa na-dominate ng television ang ating lipunan. So, puro TV na, lahat na ng sinasabi natin, hindi natin sasabihin kung hindi natin napanood. Hindi natin isusuot kung hindi natin napanood. Hindi natin gagawin kung hindi napanood. Kaya umuso ang MTV. So, ang music dati, radio lang, papakinggan mo lang. Ngayon, kailangan may visual na, nakikita mo na yung ginagawa ng singers. And then, fast forward, now, we have cell phones, smartphones. As a matter of fact, before, actually, 4 years ago, nalaman ko lang, ang smartphone pala ay yung cellphone natin. Akala ko kasi noon, pag globe phone, hindi na totoo. Medyo nahuli ako noon. Sabi ko, hanapin mo yung Bluetooth smartphone. Ako, hindi nakuha yung sa'yo, globe ka eh. Ay, tama. Smartphone, sabi, ano ka ba? Smart, basta yung matalinong telepono. Ah, okay. So now we have smartphones. Now, actually, na-realize ko, we are one of the lucky people, tayong mga millennials. Well, hindi yung mga medyo tulo-tulo. Hala! Bisigaw ka dyan, parang ka lang nasa kanto. Kita tayo sa labas. Okay. So, nawala tuloy ako. Nasaan ba ako? Okay. Diba? Smartphones. So, nabuo ang smartphones. Na-realize ngayon natin, bakit ba tayo mag-aantay ng mga ilalabas sa TV? Eh, kaya naman natin i-dictate sa sarili natin kung what time, what to watch, and where to watch. Diba? So, that's YouTube. Click on my couch. Ay, ayoko to. Skip. Ay, we said ad skip. Do not skip ad. Ay, ba yun? So, skip ad ka. Wala kang magawa. Tapos, mag-nanood ka na naman hanggang sa kung ano na napanood mo. Tapos, gano'n din sa social media. Pinuntahan mo yung ex mo hanggang sa napuntahan mo yung kapatid ng ex mo na kapitbahay. Tapos, alam mo na lahat ng kwento nila. So, on our fingertips, we can now watch whatever we want. So, that's how powerful we are. In one tweet, pwede siyang mag-viral, pwede madami makarinig. So, ano ngayon ang nagkukulang sa atin? Yun ang aking i-remind sa inyo. Ang nagkukulang sa atin ngayon because everything is now in one click. Pero may sumigaw doon walang tao. Bakit siya narinig sila yun? Pati mga multo nanonood ng vlog, ha? Galit na talaga ng society ngayon. So,
So, nawawalan tayo ng patience. Yan ang unang nawawala sa atin. Nawawalan tayo ng, ano pa? Hindi pera, authenticity. Kahit yung parents natin, wala na silang pera. Every generation yan. Authenticity. Nawawalan na tayo ng identity. Nawawalan na tayo ng concept ng perseverance, ng pain. Ang tingin natin is everything should be fast-paced kasi ganun tayo. Wala na tayo, hindi na tayo nag-research sa library. Hindi nyo naranasan niyo pa ba card catalog? Hindi nyo na na-experience yun. Hindi nyo na rin na-experience yung may pupuntahan pa kayo para interviewin. Ngayon, i-email nyo lang, magbigay ng interview para sa mga reports nyo. Go! Okay na yun. Accepted na yun. So, as millennials and as now you are starting to be part of the real world after your graduation. So, ang hamon ko sa inyo, ang challenge ko sa inyo is... Chamber! Yes. Ang challenge ko sa inyo. Eto mga to, minsan lang magseryoso. Maasar kayo eh. So, ang hamon ko ngayon sa inyo is now that you are studying, alam ko ang hirap, ang stressful. May mga teacher kayo na parang gusto nyo batuhin na notebook pero wala kayong service. Na-experience mo yan. Muntik na akong tapos na lang, searching na lang. Part yan ng ating buhay, nagagalit. May teacher ka dito. Oh, sorry ma'am, ganun talaga buhay. Minsan naiinis tayo sa mga teacher, minsan ang dami-daming requirements, ang dami-daming homework, tapos iniisip ko ngayon, usong-uso na rin ang home study. Pag ba home study, dapat may homework. Diba? Yun ang mga dapat pag-isipan eh. Kapag home study ka, tapos sinabi, no classes, may papasok ka pa rin ba? Suspended din ba yun? Kasi walang classes eh. So ang dami-dami natin iniisip, dami-dami natin gustong gawin, but actually, hindi natin magawa kasi masyado tayong advanced mag-isip. Diba? Ay, ito gusto kong gawin. Kasi naiinis ka na pag meron nag-hinder sa'yo or meron kang konting struggle na nangyayari. But actually, that struggle is holding you as a person. Is actually building your identity and helping you know your authenticity. Sa hirap, dyan mo nakikita ang sarili mo. Ito pala ang kaya ko, ito pala ang capacity ko. So, my challenge to you is, in the world full of social media, full of trending, full of viral, full of ganito, challenge, whatever, my challenge is know your identity, know who you are. Kasi, kasi dito sa society na to, dati kasi ang social media ganito, no, Friendster, naaalala ko. Pag nag-post ka, papakita mo, favorite food. Ipapakita mo yung, ganun, parang slam book ang Friendster eh. Tapos pupunta yung mga friends mo, sasabihin yung testimonial, i-describe ka ng friends mo, itong si ganito, ganyan, yan. Grabe, ang bait-bait niyan. Ngayon, ang social media, before social media is there to showcase our identity, our personality, our character. But actually now, it's the other way around. Social media is dictating us who we should be. And ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, it's not right. Hindi yan ang totoong mundo. Social media is just in the black mirror. Hindi yan ang real world. Social media, you should sabi mo sa social media, hoy! Ito ang purpose mo, ipakita kung sino ako. Hindi mo sasabihin sa akin kung sino ako. Ako magsasabi sa iyo. So, lahat ng paghihirap nyo ngayon pag pumunta kayo, maghanap kayo ng trabaho, grabe, job fair, pero actually job unfair, wala naman din kinukuha. It's unfair. Iyan ang inyong magiging kasama hanggang sa paglaki nyo para malaman nyo kung sino ba talaga kayo. Sino si Alex, sino si Cathy, sino si Jose. Ganyan. Kasi yung pangalan nyo, ilagay nyo doon. Diba? Yun. Because sabi nga ni Bill Gates, success is a very lousy teacher. It doesn't teach you anything.
And here in this world, we should always improve. We should always grow. We should not stop in school. Eventually, we will always grow sa mga textbook. Nag-iiba ang textbook. Hindi yung textbook ng parents natin. Hanggang ngayon yung textbook, no. Kasi everything is changing. So, dapat as a person, you are also improving. Pero never lose who you really are. Kaya ngayon pong, Mayo, Alex, hindi abad sila. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Whatever happens, whatever challenges we're facing right now, ito ang aking sinasabi sa mga nakakabata sa akin, nakakasama ko. On your 20s, you work hard. Mag-ipon kayo ng experiences. On your 20s, ang hirap, magpuyat kayo. Huwag kayo magpuyat sa Clash of Clans. Magpuyat kayo sa hirap ng mga gagawin nyo, ng hinahanap yung sarili nyo. Magpuyat kayo, magtrabaho kayo, magtrabaho. 4 na trabaho ang gawin nyo, okay lang. That's your 20s. Your 30s, you become a boss. Boss kayo dapat by 30s. Hindi ka magiging boss kung wala kang alam. Kasi hindi ka makakapag-lead kung wala kang masyadong experiences. So yun yung kinolekta ko yung 20s. On 40s, you have your own company. CEO ka na, hindi ka na ng boss. On 50s, you count your money. On 60s, on 50s pala, count your money, you retire. 60s, you travel, you enjoy the money. 70s, you die. Ito na lang tayo, baka nang nakay sa 70s ko. Kasi pa naman yun, hindi ka papablibahin ko. So yun ang goal. Now that you're all 20s, lahat ng pwede nyo experience. Kasi kahit sabihin niyo, ano ba itong, grabe naman itong boss mo, ang sama-sama ng ugali niya. Okay lang. You are there for a reason. God put you there kasi God is actually building something in you. Ang epal naman ng teacher mo, okay lang. May reason kung bakit ka nandyan. Malalaman mo 10 years from now, 8 years from now, 5 years from now, you will realize, or maybe 20 years from now, you will realize, kaya ko na-experience yun. It's because of this moment. And this is my moment. Kasi tatandaan nyo, ang success when opportunity meets, ano ba yun? When opportunity meets perfect timing. So pag dumating yung moment nyo, hindi ka prepared, you lose the opportunity. Pero it's okay, because opportunity will knock again. God is good. It's actually a character building. Kasi all your failures now, all your success, every hardship, it's okay. It's actually building your character. It's building who you are. It's your identity. It's your authenticity. And when you're out there in the world, be who you are. Kung ano yung nakikreate mo sa loob. Kung sino yung batang kausap mo. I'm sure lahat kayo may batang kausap. Ako may itak dito. May multo pala ako. Yung batang kausap ko, hindi ata ako to. Catherine, mali ata yung ginagawa mo. Lahat tayo, meron tayong inner self. At yun yung gusto kong kilalanin nyo. Yun yung gusto kong kausapin nyo. Yun ang gusto kong mag-dictate kung ano dapat ang gagawin ninyo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng ibang tao. And then, deep inside, you're actually struggling. No. Always have peace of mind. Alam niyo yan. Kahit magkapera kayo, kahit maging successful kayo, kahit magkaasawa kayo, your real self is always been here inside of you. So talk to them, know them, build your character in them, and then if it's the right time, you show them. Tandaan nyo ngayon kayo mag-graduate. Pag sobrang hirap na, wala minsan talaga, sobrang hirap ng buhay. Ganun talaga. Ito naman ang iniiwan ko sa inyo. Kapag sobrang hirap ng buhay, napaka-traffic, just move your hips. Sumabay sa beat. This is it. Chambe! Chambe! So, if you're ready to dance, let's dance! Hindi na ngayon si Kuya. Stretching mo na. So, ako wala akong ginagaya. Hindi ko ginagaya si Kim Kardashian. Kuya, music!
Something